Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. There's only one thing na gusto kong sabihin sa inyo. Ano hong nga dulot ho ng Kongreso, hearing ho sa Kongreso. Sa Kongreso ho muna tayo. Sa Senado kasi tumigil na ho yan. Wala ho nangyari. Hindi ho nakalusot yung mga circus ho na ginawa ho ni De Lima et al. Kasama ho si Trillanes. Silang dalawa lang naman ho talagang gigil na gigil doon sa kanilang kengkoy na presenta na si Matubato. Ano ba nangyari? So anyway, everything, wala na ho yan. So tingnan ho natin sa Congress. You know, sabi nga ho De Lima sa Congress, you don't have the balls. Ganon. Naglabasan yung mga malalaking bayag, as in literally, physically, balls of those prisoners as witnesses. Nagsalita ho sila. If there's any inconsistency sa sinasabi ho ng preso nagsasalita, sila ho yung competition as in turf. Ang turf na pinag-aawa ng NBP, National Beloved Person, sa ilalim ng Department of Justice. Noong panahon ho ni De Lima, sumahol ho yan. Alam niyo ho ba bakit? Isa ho, yun hong mga grupo ni Sebastian. Eto ho si Sebastian. Eto ho, ibilib ako rito pagdating sa party. May talino ho itong tao na to eh. In fact, mas matalino pa to sa mga kongresista, mga ewan, mga swangit at mga ob-ob kung magtanong. I mean, with due respect to some. Thanks but no thanks doon sa hearing, but somehow may kinahinat na naman at nakita ng taong bayan kung sino yung mga ob-ob, kung sino matalino, kung sino yung witty, kung sino yung sabihin ho natin natural, kung sino yung mga unnatural, dahil ang kanilang mga talino nasa tumbon, hindi nasa iba sa talampakan, wala doon sa bunbunan. Unfiltered. Anyway, mga boss. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito, iisa lang ho sinasabi ng mga nagtestigo. And ito ho, sinasabi ho natin, unscripted ho to, kaya unfiltered din ho mga sinasabi nila. Yung nga lang, yung kung titingnan ho natin, truth verifier in terms of them, and kasi unbelieved, kasi turf war nila. So, para sila nagpapaliksan, trying to outperform, and then nagtuturoan sila kung sino yung bad guy, kung sino yung lapit kay De Lima, kung sino yung malakas kay De Lima. But there's only one thing, in the end, it's pointing to De Lima. Pati yung mga Chinese drug lords, yung mga millions of pesos, daw, and I would like to be professional dito, daw, allegedly, na sinabi nila, I mean, vivid yung kanilang mga description, leading doon sa sinasabing perang inaabot kay De Lima sa kanyang senatorial slate noong bago mag-eleksyon. Talagang pinagplanuhan, mga boss. So nakikita nyo, kaya sabi kasi ni De Lima, you don't have what it takes, you don't have the balls. So naglabasan ho yung mga presong malalaki mga balls, hindi lang baseball, hindi basketball. Hindi yung jackstone balls. Na nilalaro ni De Lima tsaka ni Dayan, nagja-jackstone. Anyway, unfiltered. So mga boss, and that's what it is. So sometimes when you use words, you know, the power of words. When you use the words, malaking bagay ho talaga eh. So, okay, hogwash. Ibig sabihin, how do I say that sa Tagalog? Hogwash. Basura or alam niyo sa probinsya, may mga taong naglilibot sa mga bahay-bahay tapos kinukuha yung mga pinaghugasan ng mga mababahong pagkain na. Ang tawag ko doon, hogwash or kakaning baboy na. Para kakaning baboy. So, ang sabi niya, lahat daw ho yung mga lumalabas ng mga impormasyon na yun, hogwash. Okay. So, hindi katotohanan yung mga nangyayari sa New Bilibid Prison. Hogwash. Lumabas siya raw ho ang nag-operate doon sa New Bilibid Prison. You know, boss, if I were have to take this issue, back in the yellow days, sa panahon ho nung taong kayo, namimiss ko yun. Kayo, sa panahon nitong mama na to, kaya mo bang patunogin yan? Kayo ang boss mo. Pakiulit nga sandali. Kayo ang boss mo. Nung sa panahon ho ni mama na yan, paano niya mababantayan yung Department of Justice?
his hands are so full with so much scandals, mga scandal, I mean, not sex scandal, maliban dito kay De Lima. So, pag sinabing scandal, yun hong corruptions. Nandyan ho sa corruption sa Bureau of Customs noon, corruption, hanggang siguro ngayon meron pa rin. Nandyan ho sa DOTC noon, nandyan ho doon sa Department of Agriculture, sa DBM. Ang hindi ho talaga lumabas kasi parang bida si De Lima. Sabi niya, hindi ba, hanapin niyo ho yung kanyang commercial nung siya'y tumakbong pagkasenador na talagang zang-zang baba yung preso. Ako, si Laila De Lima, ang lahat, justisya, parang ganun. You know what? Behind all this, mga boss, sus Mariose, ano mangyari? Nakita niyo? Yung scandal ng panahon ho ni Pinoy, saksakan ho. Kasi alam niyo, nandoon ho kasi yung kulturang permissiveness. Nandoon yung kultura ng sinasabi ho natin, tolerance and business as usual. And, negligence abounds. Not only that, incompetence abounds. And, pag ang leader mo, eng, ang atang lamang Xbox, kaya X din ang takbo ng mga sabihin ho natin, mga departamento. At ang hindi ho talaga nasilip din, Department of Justice.